So yun guys, bali mag-open muna tayo ng Google Sheet. Tapos click lang natin to. Dito pala sa Google Sheet guys, kailangan natin ng Google account. Tapos click natin tong blank spreadsheet. Tapos lagyan natin siya ng title. Then dito sa unang cell, maglalagay tayo ng date. Then yung second cell, sale naman yung ilalagay natin. Then dito naman sa pangatlo, lalagay tayo ng electricity para sa expenses. Then internet. Then employee kung may papasahuran kayo. Then ang kasunod naman, total expenses. Then ang pinakalas, profit. Then next, right click nyo tong 1. Tapos click nyo yung insert one row above. Then i-merge nyo itong A1 tsaka A2. Aim dito sa B1 tsaka B2. Tapos itong nasa taas ng mga electricity hanggang total expenses, i-merge nyo rin siya. Tapos lagyan nyo ng expenses. Then i-merge nyo rin itong profit. Ngayon naman guys, igigit na natin sila. Bali pipindutin nyo yung nasa taas ng 1. Then pipindutin nyo itong dalawang to. Igigit na nyo lang siya. Tapos ibobold ko lang. Then dito sa baba ng date, maglalagay tayo ng date. Bali August 1, 2025. Then click nyo tong date. May makikita kayong circle dyan. Tapos click nyo lang siya pababa. Lagyan pala muna natin sila ng bracket. Bali, i-click nyo kung ano yung gusto nyo lagyan ng bracket. Tapos pindutin nyo lang to. Yan, okay na. Tapos lagyan na rin natin siya ng alternating color. Bali, pipindutin nyo lang tong format. Tapos click nyo yung alternating color. Tapos kayo nang bahala kung anong kulay ang gusto ninyo. Tapos next naman, dito naman tayo sa sales. Bali, dito sa sales, ilalagay nyo dito kung magkano ang benta ng PisoNet ninyo. Halimbawa, sa akin, ang ilalagay ko ay 1K. Dito naman sa electricity, kung magkano ang bilhin niyo sa kuryente, i-divide nyo lang ito kung ilang araw ang meron sa August. Ang ginawa kong sample dito ay 6.5. Divide natin siya sa 31. Tapos i-copy lang ulit natin pababa. Tanggalin lang natin yung mga decimal. Click nyo lang yung cell, tapos click nyo lang tong 0. Then next, dito naman tayo sa internet. Bali, converge pa lang sample natin dito. 1625 kasi ang binabayaran ko monthly. Divide ulit natin siya sa 31. Tapos copy paste ulit natin pababa. Next naman natin itong employee. Sample lang natin na 250 ang pinapasahod nyo sa employee. Copy lang ulit natin pababa. Then dito naman sa total expenses, pagpaplasin lang natin tong electricity, internet, tsaka employee. Tapos copy ulit natin pababa. Then dito naman sa profit, minus lang natin tong sales dito sa total expenses. Yan, tapos copy ulit natin pababa. Yan guys, nakuha na natin ang profit natin per day. Ngayon, kung gusto nyo makita ang profit per month ninyo, pwede pa tayo maglagay dito sa dulo. Lagay natin ang profit per month. Lagyan ulit natin ng bracket. Tapos emerge lang natin to. Tapos gamit tayo ng formula na sum. Tapos isum natin tong profit. Lakihan lang natin ng konti. So yun guys, balikan nyo lang ang monitoring ng PisoNet ko. Kung may hindi kayo nasundan guys, ay balikan nyo na lang. Kung magdadagdag kayo ng panibagong month, ay ganun pa rin naman ang gagawin ninyo. Yun lang guys.